Malaking panalo ang nakuha ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves matapos nilang manalo ng 120-106. Pero ang pinakamalaking kwento sa larong ito ay ang grabe at halos unstoppable na duo ni Luka Doncic at Austin Reeves. Parehong umiscore ng 31 points ang dalawa at sila talaga ang nagdala sa Lakers sa panalong ito. Hindi lang yon, nagpakita rin ng all-around performance si Luka matapos magtala ng 31 points, 11 rebounds at 11 assists. Isang dominanting triple-double performance na muling nagpatunay kung bakit isa siya sa pinaka-dangerous na superstar sa NBA ngayon. Dahil sa panalong ito, mas lalong uminit ang takbo ng Lakers sa standings. Sa kasalukuyan, 6 na panalo na sila sa huling 7 laro at mas lalo pang gumanda ang kanilang posisyon sa Western Conference. Kung pag-uusapan ng larong ito, malinaw na ang Lakers ay kontrolado ang momento mula sa simula hanggang sa dulo. Pero ang tunay na nag-set ng tone ay ang tandem ni Luka at Reeves. Si Luka Doncic ay naglaro na parang floor general sa bawat possession. Bukod sa kanyang scoring, kontrolado niya ang tempo ng laro. Sa bawat pick and roll, nakikita niya agad kung saan manggagaling ang depensa at kung sino ang open na kakampi. Kaya bukod sa kanyang 31 points, ang kanyang 11 assists ay malaking dahilan kung bakit gumana ang opensa ng Lakers sa buong laro. Pero hindi rin nagpahuli si Austin Reeves. Sa katunayan, siya ang isa sa pinaka-consistent na scorer ng Lakers sa laban na ito. Nakapagtala siya ng 31 points, 8 assists at 7 rebounds, isang halos triple-double performance din. Ang maganda kay Reeves, marunong siyang pumili ng tamang pagkakataon kung kailan siya aatake sa ring o kung kailan siya gagawa ng play para sa teammates. Kapag pinagsama mo ang playmaking ni Luka at ang scoring versatility ni Reeves, nagiging sobrang hirap depensahan ng Lakers. Malaki rin ang naitulong ni DeAndre Ayton sa ilalim ng ring matapos magtala ng 14 points at 12 rebounds. Ang presensya niya sa paint ay nagbibigay ng stability sa depensa at second chance opportunity sa opensa. Dagdag pa dito ang contribution ni Luke Kennard na nagbigay ng 10 points na mahalaga lalo na sa spacing ng Lakers offense. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ang panalong ito ay may malaking epekto sa standings. Dahil sa resultang ito, nalagpasan ng Lakers ang Minnesota sa standings at umakyat sila sa number 4 spot sa Western Conference. At kung titingnan ang trend ngayon, mukhang unti-unti nang nabubuo ang chemistry ng Lakers, lalo na ang tandem ni Luka at Reeves na tila nagiging bagong backbone ng opensa ng team. Kung magpapatuloy ang ganitong performance ng Lakers, hindi malabong maging isa sila sa pinakadelikadong team pagdating ng playoffs. Sa ngayon, malinaw na gumagana ang Luka-Reeves duo para sa Lakers. Pareho silang kayang mag-score, gumawa ng plays at magdala ng momentum para sa team. At kung idadagdag pa ang solid na presensya ni Ayton sa ilalim at ang shooting ng supporting cast, unti-unting nagiging kumpleto ang lineup ng Lakers. Pero ang malaking tanong ngayon para sa Lakers fans, ito na ba ang duo na magdadala sa Lakers pabalik sa tunay na championship contention sa West? At sa tingin ninyo, kayang bang dalhin ni Luka at Reeves ang Lakers hanggang playoffs at possibly hanggang finals? Comment down below ang inyong mga opinyon. At kung bago ka lang sa channel, don't forget to like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest NBA updates at Lakers analysis. This is Bench Reaction PH at magkita-kita tayo sa susunod na video.